Magandang araw! Ngayon ay nasa unang markahan na tayo ng Mathematics Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa paghahambing ng halaga ng pera mula sa sentimo hanggang 1,000 piso. Handa na ba kayong matuto? Halina't simulan na natin! Sa nakaraang aralin, nakilala mo ang iba't ibang pera sa ating bansa. Ngayon naman, pagkukumparahin mo ang bawat pera upang maunawaan mo ang bawat halaga o value ng perang papel at barya. Halina't simulan na natin. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapaghahambing ng iba't ibang denominations ng salapi o pera gamit ang mga simbolong greater than, less than, at equal. Halina't simulan na natin ang paghahambing. Meron ako ditong 20 piso at 50 piso. Ano ang mas malaki ang halaga? Ang 20 piso o ang 50 piso? Teacher, ang 50 piso po. Magaling. Kung mas malaki ang 50 piso, ano ang ilalagay nating simbolo? Teacher, less than po. Magaling. Ilalagay natin ang simbolo na less than kung ang mas malaking halaga ay nasa kanan at ang mas maliit ay nasa kaliwa. Kaya, ang 20 pesos o 20 piso ay mas maliit kaysa sa 50 piso or 50 pesos. Paghambingin naman natin ang 500 or 500 piso at ang 200 or 200 piso. Ano ang mas malaki? Ang 500 pesos o ang 200 pesos? Teacher, ang 500 piso po. Magaling. Kung mas malaki ang 500 piso, nasang bahagi ito? Nasa kanan ba o nasa kaliwa? Teacher, nasa kaliwa po. Magaling. Kung nasa kaliwa ang mas malaki, ang ilalagay natin ay anong simbolo? Teacher, greater than po. Magaling. Halina't basahin natin. Ang 500 piso ay mas malaki kaysa sa 200 piso. Halina't paghambingin naman natin ang 100 at ang 1,000. Alin sa dalawa ang mas malaki? Ang 100 o ang 1,000? Teacher, ang 1,000 po. Magaling. Kung mas malaki ang 1,000, nasang bahagi ito? Nasa kanan ba o nasa kaliwa? Nasa kanan po. Magaling. Kung nasa kanan ang mas malaki, anong simbolo ang dapat nating ilagay? Teacher, less than po. Magaling. Halina't basahin nga natin. Ang 100 ay mas maliit kaysa 1,000. Magaling. Halina't paghambingin natin ang 5 piso at 5 pirasong piso. Sa palagay nyo, ano ang mas malaki? Ang 1 pirasong 5 piso o ang 5 pirasong piso? Teacher, parehas lang po sila ng halaga. Magaling! Kung parehas sila ng halaga, anong ilalagay nating simbolo? Equal po. Magaling! Halina't basahin nga natin. Ang 1 pirasong 5 piso ay parehong halaga sa 5 pirasong piso. Magaling! Halina't alamin naman natin kung ano ang mas malaki o mas maliit. Ang 2 pirasong 50 piso or 2 pirasong 50 pesos o ang 100 o 100 pesos. Sa palagay nyo, ano ang mas malaki? Teacher, parehas lang po. Bakit? Dahil pag pinagsama nyo po ang 50 pesos plus 50 pesos equals 100 pesos. Magaling. Kaya ano ang ilalagay nating simbolo? Equal sign po. Magaling. Halina't basahin mo nga. Ang 250 piso ay pareho ang halaga sa 100 piso.
Mahusay! Para sa gawaing pagkatutubilang isa, paghambingin ang kabuuang halaga ng dalawang pangkat gamit ang greater than, less than, at equal. Isulat ng iyong sagot sa iyong sagotang papel. Halina't simulan na natin. Halina't simulan na natin alamin ang paraan upang maging tama ang paghahambing natin ng bilang kung ito ay may denomination na 2 o higit pa. Para sa kaliwang bahagi, meron tayong isang 50 piso at 100 piso. At sa kanang bahagi naman, ito ay sinulat sa salita, 300 perang papel at 120 perang papel. Upang malaman natin kung ano ang mas malaki, hanapin muna natin ang kabuuan ng bawat bilang. Sa unang bahagi o sa kaliwang bahagi, pagsamahin natin ang 50 piso at 100 piso. Gagamit tayo ng operasyon na pagdaragdag. Isulat muna sa simbolo ang 50 piso at isulat sa simbolo ang pagdaragdag. At isulat sa simbolo ang 100 piso. Halina't simulan na natin ang pagdaragdag. 50 piso, dagdagan ng 100 piso, ito ay may kabuuang 150 piso. At sa kanang bahagi naman, maaari naman tayong gumamit na operasyon na pagpaparami at pagdaragdag. Isulat natin sa simbolo ang salitang 3 at isulat natin sa simbolo ang multiplication. At isulat natin sa simbolo ang 100. Halina't simulan na natin. 3 times 100 equals 300. At idagdag ang 20 piso. 300 at 20 piso, ito ay may kabuuan na 320 piso. Anong mas malaki? Ang nasa kanang bahagi ba o nasa kaliwang bahagi? Kung pagmamasdan nating mabuti, ang mas malaki ay nasa kanang bahagi. Kung mas malaki ang nasa kanang bahagi, ang isusulat nating simbolo ay less than. Halina't basahin natin. 120 piso ay mas maliit kaysa sa 320 piso. Basahin naman natin ito sa English. 150 pesos is less than 320 pesos. Para sa unang bilang, ang nasa kaliwang bahagi ay merong 50 piso at 100 piso. At sa kanang bahagi naman, ito ay sinulat sa salita na 300 perang papel at 120 perang papel. Pag pinagsama natin ang nasa kaliwang bahagi, ito ay may kabuuan 150 piso. At sa kanang bahagi naman, kung pagsasamahin natin ito ay may kabuuang 320 piso. Kaya ang tamang sagot ay less than, dahil mas malaki ang halaga na nasa kanan kesa sa kaliwa. Sagutin naman natin ang ikalawang bilang. Sa kaliwang bahagi, isinulat ang halaga sa salita. Halina't basahin natin. 50 perang papel at 120 perang papel. At sa kanang bahagi naman ay mayroong larawan na 500 piso at 200 piso. Kung pagsasamahin natin ang nasa kaliwang bahagi, ito ay mayroong kabuuan na 270 pesos. At sa kanang bahagi naman, ito ay may kabuuang 700 piso. Ano ang mas malaki? Ang 270 pesos o ang 700? Teacher, 700 po. Kung mas malaki ang 700 at ito ay nasa kanang bahagi, ano ang isusulat nating simbolo? Teacher, less than po. Magaling. Ngayon naman, sagutin natin ang ikatlong bilang. Merong 100 piso at 5 piso. At sa kanang bahagi naman ay merong kabuuan
na 105 piso. Ano ang tamang sagot? Teacher, equal po. Magaling. Dahil kung pagsasamahin natin ang nasa kaliwang bahagi 100 piso at 5 piso, ito ay may kabuuang 105 piso, na katulad na nasa kanang bahagi na 105 piso. Kaya ang tamang sagot ay equal sign. Para sa gawaing pagkatuto bilang 2, paghambingin ang presyo ng mga bagay gamit ang less than, greater than, at equal. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagotang papel. Narito ang unang bilang. Sa kaliwang bahagi, mayroong halagang 185 pesos at sa kanang bahagi naman ay mayroong halaga na 485 pesos. Ano ang tamang sagot? Teacher, less than po. Magaling. Para naman sa ikalawang bilang, sa kaliwang bahagi meron itong 345 pesos at sa kanang bahagi naman ay mayroong 155 pesos. Anong simbolo ang dapat nating ilagay? Teacher, greater than po. Magaling. Para naman sa ikalawang bilang, sa kanang bahagi ay mayroong 25 pesos at sa kaliwang bahagi din ay mayroon ding 25 pesos. Magkapareho ito. Anong ilalagay nating simbolo? Teacher, equal po. Magaling. Tandaan, sa paghahambing ng halaga ng salapi, dapat marunong tayong kumuha ng kabuuan para maihambing natin mula sa pinakamataas na halaga ng pera hanggang sentimo. Ginagamit natin ang simbolong greater than kung ang nasa kaliwang pera ay mas malaki ang halaga kaysa sa kanan. Ginagamit naman natin ang less than kung ang nasa kaliwang pera ay mas maliit ang halaga kaysa sa kanan. At ginagamit naman natin ang equal kung ang halaga ng pera ay magkatumbas o magkapareho. Para sa gawaing pagkatuto bilang 3, gamitin ang less than, greater than, at equal upang paghambingin ang halaga ng pera. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagotang papel. Alam ko kayang-kaya mo pa rin itong sagutin bagamat ang halaga ng pera ay nakasulat sa salita at sa simbolo. Ang paraan lamang ay basahin itong mabuti upang mas madali ang paghahambing ng dalawang halaga ng pera. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Teacher, greater than po. Mahusay. Bakit? Dahil mas malaki po ang halaga na nasa kaliwa kaysa po sa kanan. Basahin mo nga. Ang 600 piso ay mas malaki kaysa sa 256 na piso. Mahusay. Para naman sa ikalawang bilang, ano ang tamang sagot? Teacher, less than po. Bakit? Dahil mas malaki po ang halaga ng pera na nasa kanan kesa po sa kaliwa. Basahin mo nga. Ang 1,050 piso ay mas maliit sa 2,157 piso at 50 sentimo. Mahusay. Para naman sa ikatlong bilang, ano ang tamang sagot? Teacher, less than pa rin po. Bakit? Dahil mas malaki po ang nasa kanan kaysa po sa kaliwa. Mahusay. Para naman sa ika-4 na bilang, ano ang tamang sagot? Teacher, equal po. Bakit? Dahil po magkatumbas lang po ang halaga. Sige nga, basahin mo nga. 3,000 piso. 3,000 piso. Mahusay. Basahin mo uli. 3,000 piso ay katumbas ng 3,000 piso. Para naman sa
ikalimang bilang? Ano ang tamang sagot? Teacher, less than po. Bakit? Dahil po mas malaki ang nasa kanan kaysa po sa kaliwa. Basahin mo nga. 770 piso at 7,000. Ang 770 piso ay mas maliit sa 7,000. Mahusay! Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami ka natutuhan sa araling ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!